Good day mga kapro-tambay. Welcome back nga po pala sa ating channel. This is RoboCoins again ng Stock Tambay. And for today's video, i-check muna natin tong Binance Spot Grid Bot. Okay, let's go. Okay mga pro-tambay, no? So, ito kasi mga pro-tambay itong account na to, wala na tayo ganong laman na pera dito, no? So, na-transfer na natin sa iba't ibang exchange. So, ang ginawa ko, kapro-tambay, kosyo, itong Binance account natin is nakatenga lang, no? So, ang ginawa ko ginamit ko tong tinatawag na spot grid bot, no? So, paano nga ba yan? Then, ano nga bang itsura niyan? So, i-check natin kapro-tambay dito sa dashboard. So, kapag kayo is naka-desktop, click nyo lang yung trade, no? Then, click nyo yung pinaka trading bots, no? So, click natin yan kapro-tambay, okay? So, dito, may kita natin na merong running na 4 na bot, no? So, ito kasi, ito yung sinasabi ko sa yung kinikwento ko. Siguro, nagra-run na to ng 2 months ago, mga kapro-tambay, yung una kong dalawang bot, lampas 2 months na. So, mga magti 3 months na kapro-tambay, no? So, nagdagdag ulit ako ng bago. So, sisilipan lang natin, no, kung nagpa-profit kapro-tambay yung bot na tinitest natin kapro-tambay, okay? So, dito, click natin tong running na to. So, makikita nyo ito, okay? So, BTC, USDT chart yan. Huwag nyo pansinin yan. So, focus tayo dito sa baba. So, dito, kapro-tambay, meron tayong SHIB, no? Sa GridBot. Meron tayong SEC. Ito, bago, Flow, at saka Theta. Itong Flow at saka Theta, kaagawa ko lang yan. Mga siguro magdadalawang linggo pa lang ata or 1 linggo. Then, itong SHIB at saka SEC, ginawa ko to, makikita nyo yung date, kapro-tambay, no? January, February, March, April, no? April 2. Ito namang SEC is April 7, kapro-tambay. So, ano na ngayon? April, May, June. So, almost 2 months na may git kapro-tambay, no? So, makikita natin na meron tayo dito ang grid profit, no? So, ang grid profit, pag tinignan mo yung Shiba USDT natin, okay, na ang capital po niyan, kapro-tambay, ang ipinasok ko is nasa 720 USDT. Then, meron na po siyang profit na $83, kapro-tambay, no? So, dito naman sa SEC, is meron tayong $2,000 capital, kapro-tambay. So, nagrarun na siya ng 2 months mahigit. So, kumita na siya, kapro-tambay, ng $107, no? So, ilang percent yun sa 200K or sabihin natin sa 2,000? Siguro 5 to 10% kapro-tambay, no? So, hindi na masama, kapro-tambay, okay? So, yung meron tayong dating ginawa, yung VET, no? So, papakita ko mamaya, yung VET, nag-run din tayo ng almost target natin is 2 months kaso lumampas siya sa grid eh. So, dini-activate ko siya, kumita siya ng $30. Then, hinati ko yung pera na yon. Nag-open tayo kapro-tambay ng Flow at saka Theta. So, dito sa Flow, ang capital ko is $151. So, kailan ko siya in-open? June 7, kapro-tambay, no? So, anong date na ngayon? Ilang araw pa lang. So, ang profit pa lang niya is $1. Same kapro-tambay sa Theta. 155 kapro-tambay yung aking capital dyan. So, maliit lang yan. Then, ang grid profit ko kapro-tambay is $1, no? So, yan. Medyo profit tayo kapro-tambay, no? So, bakit tayo nakakita dito ng total profit na negative, no? Yan, may mga negative. Kasi, sa grid profit kasi kapro-tambay, kapag bumababa yung price, ang ginagawa niyan, bumibili lang ng bumibili yung robot mo, no? Kapag tumaas dun sa grid na sinet mo, dun siya bebenta. Kaya yung negative kapro-tambay kasi nung pagkabili niya, bumaba pa. Okay, so nani-negative siya pero nahahabol yan, no? So hindi to, etong total profit na to, yung red yan, minsan green, hindi yan yung pinaka fix, no? So ang pinaka fix na profit and loss mo, itong pinaka nandito, kapro-tambay, no? To, ito kasi hindi na to naiba, pero ito nagbabago-bago pa to. Depende, kapro-tambay. Then kung mapapansin nyo, meron ding floating profit, no? So, hindi ko matanggal to kaya medyo nahaharangan, no? So, eto kapro-tambay, example na natin to si SEC USDT, no? So, meron siya diyang floating profit pa na almost nasa 105, no? So, kung ipagpa-plus natin to, itong grid profit ko na 107 plus 105 na floating profit, ang total profit ko raw is nasa 212, no? So, eto tingin ko lang kapro-tambay, no? Kasi nagra-run pa tong robot na to. Makukuha ko tong another 105 profit kapro-tambay kapag umaknat kapro-tambay yung price, no? So, i-check muna natin, balik tayo kay SEC, no? So, pindutin natin to si SEC dito. So, eto,
Mapapansin nyo naglagay ako dito ng pinaka square box, no? Ito nasa daily time frame tayo. So dito ako nag-start, no? Ito April 7 kapro tambay. So ang 2 months niyan is nasa June 7. So lampas na po kapro tambay ng 2 months na nagra-run itong SEC na spot grid bot kapro tambay, no? So dito kapro tambay, kung mapapansin natin, so as long na nandito siya sa area na to, bibili lang siya ng bibili, no? Yan, nagba-buy low sell high siya. Makukuha ko kaprotambay yung floating profit ko. Tingin ko kaprotambay, hindi ako sigurado, no? Kasi tinitest pa natin to eh. Kapag lumabas na yung price dito sa zone ko, no? Ito yung pinaka-grid box ko, yan, no? Pag ang price is lumabas diyan, totally madidispose niya lahat kaprotambay, lahat ng binili niya sa ilalim at maibebenta niya sa taas, no? So, yun ay calculation yung floating profit kasi nakakalculate niya yun kasi siya yung nakakalam kung ilan na yung nabili niya dito sa baba at ready to sell yun kaprotambay kapag umangat. Okay, so balik tayo dito. Okay, so yun yung paliwanag dito sa floating kaprotambay at saka sa total profit. No? So ito kaprotambay siguro kapag itong flow at saka theta ko clinose ko ngayon, kahit ba sabihin na natin na ang grid profit ko is positive ng $1, pag clinose ko ngayon kaprotambay itong grid, matatalo ako ng negative 13, no? Tapos sa flow sa theta naman is negative 22 kaprotambay, no? So ganun ko siya nakikita. Okay? So check natin kaprotambay paano nga ba ginagamit at paano ba tayo dapat kailan ba talaga tayo dapat papasok dito sa grid, no? Spot grid. Kasi bakit natin tinawag na spot grid? Kasi meron diyang kaprotambay ng mga pagpipilian, okay? So punta tayo dito. Trading bot muna tayo. Click natin tong trading bot. Ito kasi maraming sa Binance, maraming maraming bot eh. Spot grid, future grid. Ito kasi yung spot grid, buy low sell high to eh, no? So future grid, so pwedeng puro long, then puro short, no? So nasa yan pag pinili mo yan. Itong arbitrage bot, na test na natin to pero hindi ako gaano satisfied kaprotambay dahil siguro maliit lang yung capital na inilagay ko rito. So sa susunod kaprotambay, yung arbitrage na yan, ipapaliwanag ko kung ano yan, no? Sa mga hindi pa nakakalam pero yung iba alam nyo na. Okay, sa susunod gagawa natin ng exclusive video about sa arbitrage bot, no? So na-try ko na yan, onting capital, hindi ako gano'ng satisfy. So sunod lalakihan ko yung capital ko kapag meron tayong extra, then iti-test din natin yan, no? Itong rebalancing bot hindi ko to alam, then itong algo order hindi ko to alam, no? So itong tatlo pa lang alam ko, spot, future, tsaka arbitrage. So trinay natin kaprotambay ang spot grid, no? So buy low sell high siya, wala siya ganong talo kaprotambay. Meron siyang risk pero maliit lang, no? So punta tayo ulit, balik tayo dito sa nagra-run na bot ko, no? So, silipin natin kunwari ang Shiba. Okay? So, check natin tong SHIB. So, nag-ready na ako. So, ganun din ang SHIB ko, kaprotambay, no? So, in-start ko around April 1. Kaprotambay, tama ba? April 1 ba? Okay? SHIB ko is, hindi, April 7 to. Mali itong adjust ko, no? Mali ito. Adjust natin to. April 7. Sug natin to sa April 7. Okay? Okay. Sug natin to sa ayaw mo usog. Okay, nakalock to eh. Ayun, nakalock nga, sorry. April 6, 7. Yan, okay, yan ang eksakto, no? April 7 up to, okay, June, dapat to, June 7, no? Sorry medyo mali pa pala to. Dapat up to June 7. Ayan, 2 months, no? So, exactong 2 months, kung mapapansin nyo, etong bot na to is lampas na, kaprotambay, no? So, nakikita nyo, umangat, no? Then, nakita ko, huli na, bumalik. Hindi ko na out yung bot na to. Then, continuous, nagra-run pa siya, kaprotambay, hanggang ngayon. At, makikita natin na itong SHIB ko is profit siya, kaprotambay, no? Nasa $83. So, hindi na masama, no? So, kung titingnan nyo siya, kaprotambay, kung araw-araw nyo siyang i-check, maliit lang kaprotambay yung kinikita niya. Siguro minsan tsamba yung $1, minsan wala pang $1 kaprotambay. Minsan naman medyo lumala. Depende sa fluctuation or yung galaw ng market, no? So kung mas marami siyang up and down, siguro mas maraming beses mag-execute yung grid bot, no? Pero ito kasi kaprotambay, ito pinapakita is result to etong SHIB at saka SEC, result to ng lampas 2 months na bot, then medyo malaki ang capital, no? Nasa 720 tsaka $2,000 kaprotambay, no? So i-check na muna natin tong flow at saka theta, no? So silipin natin tong flow. Ang flow ko kakabukas lang kaprotambay, no? Okay? June 7 ko rin siya in-start. So makikita natin bumagsak, ibig sabihin bili siya ng bili. Kapag umangat yan, magbebenta yan kaprotambay. Then itong theta,
So same kapro tambay, no? In-start ko sa June 7, wala pa siyang 2 months. So yan yung range na yan kapro tambay. So ang tanong, kailan ba kapro tambay maganda gumamit ng bot? So punta tayo kapro tambay siguro. Punta tayo kay Bitcoin, okay? So si Bitcoin ang pinaka general na ano natin, na pinaka general na example, no? So okay, so nasa daily time frame tayo, higher time frame, no? Makikita natin na ang price ng Bitcoin is uptrend, no? Umaakyat. So ang pinaka maganda kung kailan gagamitin kapro tambay ang grid bot, no? So grid bot is kapag ang price is nasa baba, no? Kapag ang price is nag-drop ng almost 80 to 90% drop, doon maganda gumamit ng bot. Bakit? Kasi kapro tambay, kapag kunwari dito, for example, Bitcoin yung ginamit yung sa Bitcoin tayo gumamit ng spot grid bot. So naglagay tayo dito kapro tambay ng box, no, ng range natin. So for example na lang natin dito, okay? So diyan siya nagba-buy and sell. Well, talagang kumikita naman, no? Kasi shoot naman siya sa box, no? Buy low, sell high, buy low, sell high. Ang problem, ang risk mo kapro tambay, kapag ang bot or ang price is lumampas pababa kapro tambay, no? Dito sa ginawa mong sinet mong pinaka square na yan, yung box na yan, yung grid, no? Ang tawag diyan kasi grid, no? Yung grid box na yan. Kapro tambay, pag lumampas diyan, is may ipit kapro tambay yung robot mo, no? Ano ibig sabihin ng may ipit? So hindi siya pwede makapagbenta. Bumili siya ng coin banda rito, then in-hold niya. Kapro tambay, kailan niya ibebenta yan? Ibebenta lang niya kapag ang price bumalik sa zone ng grid mo. Kapro tambay, no? So kung sakali man kapro tambay na nag-auto grid bot ka, no? Nag-spot grid bot ka kapro tambay sa mga price na nasa taas, pwedeng maipit ang bot mo. So pwede kang mag-stop loss diyan, pwede mong i-cut kapro tambay, no? Pwede kang magbenta ng palugi. Pero hindi ko ina-advise 'yon. Kaya mapapansin niyo kapro tambay na pumasok tayo sa pinaka-SEC, no? Kasi SEC nasa mababa na. All-time low na yan kapro tambay, halos negative 90%, no? So, yan ang perfect kapro tambay para magpasok ng bot kasi caution negative 90 na yan kapro tambay, 95%. So, onting-onti na lang ang idadrop yan. Kung drop yan, wala nang pupuntahan yan, kundi pataas lang, no? So, i-check natin ang SHIB. Ganun din siya SHIB kapro tambay, no? So, nandito siya, almost 80% drop na siya, kaya nagpagana ako ng robot. Okay, so ganun din sa flow kapro tambay, so drop na yan. Then, ganun din sa theta, no? So, yung ibig kong sabihin, ang point ko rito, huwag kayong gagamit ng grid bot kapag ang price is mataas, kagaya ng TRX, no? So, check na natin si TRX. So, dito tayo. Check na para hindi mawala. Check natin si TRX. Okay, kunyari si TRX, mag-auto grid bot ka. Mapapansin nyo, nasa almost all-time high si TRX. So, kung gagawa ka dito ng bot, delikado. Pwede kang maipit kapro tambay. So, kailan, kunyari, TRX ang gusto mo, kailan maganda, hintayin mo siya bumalik kapro tambay dito sa, sa pinaka support zone niya. Diyan maganda kapro tambay gumawa ng grid bot kapro tambay diyan kung kailan kapro tambay sa panahon na bagsak ang market, no? So, yun yung pinaka point ko. Sana naiintindihan nyo na dito pala sa spot grid bot, mga kapro tambay, pinaka perfect pa lang gumawa or mag-set ng bot kapag ang price is bagsak, no? Nasa 70, nasa 60, nasa 80, nasa negative 50. Pero kapag ikaw is nag-bot in the higher price, kapro tambay, mas lumalaki yung risk na maipit yung robot mo. Okay? So, meron tayong ginawa kapro tambay kung paano gumawa ng kung paano mag-setup ng bot, no? May mga una tayong video. Ito kasi halos follow-up na to. So, try natin kapro tambay gumawa ng bet, no? Meron tayo kasi ito yung bet, eh. Kung mapapansin natin yung bet ko, so, nag-start ako rito, umangat. Nung umangat yan kapro tambay, nung nag-break to, in-stop ko na yung bot ko, nag-profit tayo dito ng halos $30, no? So, ang capital ko dito nasa $300. So, profit tayo ng 30. So, lalabas mga 10% profit sa loob ng ilang araw, no? So, sa ngayon, bumagsak siya. So, ibig sabihin, perfect yan kapro tambay para i-activate ulit tong bot na to. So, okay, live tayo. Gawin natin, no? So, search muna natin dito, bet, no? Bet USDT. Yan, okay? So, ito yung pinaka chart, no? So, dito kapro tambay, mapapansin nyo, tingin kayo sa right side nyo, meron nakasulat na AI, popular, at saka manual, no? So, dito sa AI, pag click nyo, makikita natin, meron siyang, ito kasi tinatawag na AI, yung AI na, kapro tambay, yung nag-i-scan, kapro tambay, kung saan maganda pumasok, no? So, kung ikaw is magtitiwala dito sa AI na binigay ni Binance, so okay yan, kapro tambay, meron siya dito, short-term sideways,
short term to mid-term sideways, mid-term to fluctuation. Yan, marami yan, kapro tambay, no? So, ang gagawin mo lang, pindutin mo yung copy, no? So, meron dyan projection time. 3 to 7 days, good siya. 7 to 30 days, good din siya, kapro tambay, no? 1 to 2 months, yan, pwede yan, kapro tambay. Pero tayo, susundin ko lang yung ginawa ko, kapro tambay. Kaya, ang gagawin po natin is manual, no? Click natin tong manual, okay? So, punta tayo dito kay vet. Okay, so ang low ko, kapro tambay, is nasa 0.01721. So, kokopyahin ko lang po yan. Okay, 0.01721. Okay, so check natin. Check natin. Okay, tama. Then, ang high neto is around nasa 0.02671. 2671. 0.02671. So, ayan, nakapagawa na tayo ng range, no? Range sa ilalim, tsaka range sa taas. Number of grids, meron tayo ditong 2 to 170. Siguro, try natin, kapro tambay, ano? Sabihin natin mga kaya-kaya ng 60. No? Ang ibig sabihin niyan, kapro tambay, yan, no? So, lumabas, no? Kapro tambay, no? Yan yung number of grid niya. Okay? Up to ano ba to? Wait lang. Lagyan natin to sa 1 day. Sakto, di ba? Nakikita niyo yung number of grids. Kapag sabihin natin, gawin natin mga 40 lang, no? 40. So, makikita niyo umuunti. No, so hindi ko to kayang ipaliwanag technically, no? So mathematical explanation na 'yon kung bakit tinype mo yung 40, yan yung level na inilabas niya, no? So lagyan na lang natin kapro tambay sa 60. Try natin sa 60, okay? So try natin sa 60. Then sabi dito, ang hinihingi investment is 368 para dyan sa grid na yan. Ay, ang available balance ko lang is nasa $100. So, kailangan nating babaan, kapro tambay, no? So, gawin natin sa palagay natin 25, no? 158 ang hinihinging investment. So, hindi ako shoot, kapro tambay. So, ibaba pa natin. Ibig sabihin pala, mas maraming grid, mas mataas na investment, no? So, siguro sabihin natin 15, no? Sa 15, yan, pasok na. Kapro tambay, nakita nyo, 101 yung available balance natin. So, 15, 98, sabihin natin 16, eksakto natin, kapro tambay, no? So, ang hiningi investment, 104, hindi na kaya. Sa 15 is, nasa 98. So, 15 grid lang, kapro tambay, no? Okay. So, ibig sabihin, sakto siya, 1721 up to 02671, no? So, yan. Ibig sabihin ng green na yan, bibili siya dyan sa zone na yan by 1, 2, 3, 4, 5, no? 5 beses siya bibili, then, ano yan, kapro tambay, i-sell niya dyan pag umakyat sa grid na yan, no? So, kung kailan siya bibili, bahala na yung bot dyan. Basta dyan sa lower price at saka sa upper price na yan, dyan siya mag-buy low, sell high. Okay, kapro tambay? So, create na nga natin to. Ba tayo mag-create? Okay. Again, ilalagay ko pa pala dito. Sabihin natin, sakto natin $100, no? $100 create, no? So, confirm. Okay. Yan. Tingnan natin, dapat 5 na yung nagra-run dito. Okay, running na to. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, no? So, running na. Kapro tambay. Then, meron pa yan details, no? Para gusto nyo makita ng perfect, kapro tambay, yung buong details yan. Punta tayo dito. Punta tayo sa trades, trading bots. Okay? So, i-check nitong bots wallet, no? So, click natin tong bots wallet. Dito, kapro tambay, yan, makikita nyo na yung mga running natin. Then, andyan na yung mga details, kapro tambay, no? So, check na natin tong sec view bot. Ito, view bot. Sec view bot. Okay? So, nandito na, kapro tambay. Okay? Total profit ko, yan. Okay, lahat na siguro yan. Okay? Yan, kapro tambay, no? Sa sec to, sa sec, no? Okay, so ganyan makikita nyo na. So, yun lang, kapro tambay, no? Nag-update lang tayo dito sa spot grid bot kasi tinest po natin to. So, bahala kayo, kapro tambay, kung susubukan nyo. No? So, meron tayong video ginawa, step by step kung paano magpagana ng grid bot, eh, no? So, ito, kapro tambay, is follow-up video lang ng testing natin na so far, kapro tambay, ang masasabi ko is goods naman, no? So, tuloy-tuloy lang siya, kapro tambay. Lalo na, kapro tambay, kapag nagkaroon na ng pumping sa market, no? So, nakalabas na sa grid na ginawa ko, lahat ng robot ko, i-out ko yan with profit, no? Pero sa ngayon, habang suma-sideways siya, kapro tambay, is goods naman siya, kapro tambay, dahil kumikita siya kahit papano. Pwede ko naman out yan, pwede kong patulugin yan, kasi hindi ka pa naman gano'ng kailangan ng malaking pera. So, hayaan ko lang siya dyan. So, kumikita yan. So, kapag medyo maliit yung capital mo, kagaya ko, no? Ito, maliliit lang to, eh.
151, 155, 100. So, okay na rin yan. At least meron tayong sure profit. Basta, kapro tambay, kahit maliit yan, kahit barya-barya lang yan, kahit 5 piso, 10 piso, kahit barya yan. Basta importante, yung pinaka-greed bot mo is nasa tamang lugar, no? Huwag kang magi-greed bot, huwag kang mag-open kapag mataas ang market. Kaya hindi tayo nag-spot grid sa Bitcoin, kapro tambay. Dahil nga, ang Bitcoin is nasa higher price na, kapro tambay, no? So, ang pinaka-take notes dito, mag-open ka ng grid bot, kahit anong coin yan, basta, kapro tambay, syempre quality yung coin, then nag-below siya ng 50%, no? 70, negative 80% from all-time high, negative 90, mas the best, pero dapat quality yung coin, kapro tambay, no? So, yun lang, no? So, meron pa rin tong risk, kapro tambay. Lagi nyo tatandaan na meron pa rin tong risk involved, pero masasabi ko siguro, onti na lang, no? Mas magiging mataas ang risk kapag nag-open ka ng grid bot, kapag sa higher price ka nag-start, no? So, mas maganda, naka-drop yung price, no? So, yun lang mga pro tambay. Maraming salamat sa panonood. At dahil sa umabot ka sa video na to, please like and subscribe. Para sa mga pro tambay natin na wala pang crypto exchange, sign up na po kayo. Yung link is nasa video description na po, no? So, lagi niyong tatandaan na hindi tayo professional financial advisor, hindi rin tayo professional trader. Isa lamang po tayong professional tambay. This is RoboCoins again. Sign out.